Kung si Jesus ay tunay na Diyos, sino nga ba ang kinakausap niya kapag siya ay nananalangin? Ang tanong na ito ay nagpapaisip sa mga mananampalataya, mga nagdududa, mga iskolar ng relihiyon at mga naghahanap ng katotohanan sa loob ng daan-daang taon. Ginagamit ng ilan ang tanong na ito upang tanggihan ang ideya na si Kristo ay Diyos, habang ang iba naman ay basta na lang ito binabaliwala. Nangangamba na ang pagtatanong ay maaaring makasira sa kanilang pananampalataya. Ngunit paano kung ang tanong na ito ay hindi talaga sumasalungat sa Kristyanismo? Paano kung ito ay naghahayag ng isa sa pinakamalalim na misteryo tungkol sa kung sino talaga ang Diyos? Sa mga salaysay ng Ebanghelyo, nakikita natin si Jesus na patuloy na nananalangin. Nananalangin siya nang mag-isa sa disyerto. Ginugugol niya ang buong gabi sa pananalangin sa tuktok ng bundok. Nananalangin siya nang may matinding paghihirap sa halamanan ng Getsemani. At kahit nakabitin siya sa krus at namamatay, patuloy pa rin siyang nananalangin. Kaya sino nga ba ang kinakausap niya? Kinakausap lang ba ni Jesus ang sarili niya? Isa lang ba siyang propeta? O may ipinapakita ba sa atin ang kasulatan na mas malalim pa, isang bagay na umiiral lampas sa panahon? Ngayong gabi, bubuksan natin ang Biblia ng dahan-dahan, maalalahanin at may ganap na katapatan. Hahayaan nating magsalita ang kasulatan sa sarili nitong paraan. At kapag natapos ang paglalakbay na ito, maaring maunawaan mo na ang mga panalangin ni Jesus ay hindi problema o kontradiksyon. Ang mga ito ay isang banal na paghahayag. Kaya kunin mo ang iyong Biblia, isantabi ang mga maling akala at manatili hanggang sa dulo. Magsimula na tayo. Bago natin tuklasin kung kanino ipinapaabot ni Jesus ang kanyang mga panalangin, kailangan muna nating sagutin ang mas pangunahing tanong, hindi batay sa tradisyon ng simbahan, hindi nakabatay sa anumang denominasyon, kundi nakaugat lamang sa Biblia. Ano ba talaga ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kung sino si Jesus? Dahil kung mali ang pagkakaintindi natin kung sino talaga si Jesus, ang lahat ng iba pang tanong ay itatayo sa mahinang pundasyon. At hindi sa Bethlehem nagsisimula ang kwento ni Jesus sa Biblia. Nagsisimula ito bago pa man umiral ang panahon. Sinasabi sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sandali lang at pansinin mong mabuti ang sinasabi ni Juan dito. Sa simula, bago pa may anumang nilikha, bago ang mga pangyayari sa Genesis, bago umiral ang liwanag, bago nagkaroon ng anumang pisikal na bagay, ang salita ay naroroon na. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ibig sabihin sila ay magkaiba, may relasyon, magkaharap. Ngunit kasabay nito ang salita ay Diyos, hindi nilikha, hindi mababa, hindi pangalawang uri. Hindi pinahina ni Juan ang pahayag na ito sa anumang paraan. Walang puwang siyang iniwan para sa pagkalito o ibang interpretasyon. Ang salita ay may parehong banal na kalikasan ng Diyos, ngunit umiiral sa relasyon sa Diyos. Ang nag-iisang katotohanang iyan ay naghahayag ng isang bagay na lubhang mahalaga. Ang kalikasan ng Diyos ay hindi nag-iisa o nakabukod. Ito ay likas na relasyonal. Pagkatapos ay nagpahayag si Juan ng marahil ang pinakakahangahangang mensahe. Sinasabi sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 14, at ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. Ang walang hanggan ay pumasok sa mundo ng panahon. Ang hindi nakikita ay naging nakikita sa mga mata ng tao. Ang walang limitasyon ay tumanggap ng mga limitasyon ng tao. Hindi nagsimula ang pag-iral ni Jesus noong ipinanganak siya sa Bethlehem. Pumasok siya sa Bethlehem. Pumasok siya sa daloy ng kasaysayan ng tao habang hindi siya huminto sa pagiging walang hanggan. Hindi ito sitwasyon kung saan gumawa lang ang Diyos ng isang tao
para kumatawan sa Kanya. Ito ang mismong Diyos na pumasok sa Kanyang sariling nilikha at lubos na naintindihan ito ng mga apostol. Sinasabi sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 9, sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa anyong pisikal. Pansinin kung ano ang hindi sinabi ni Pablo dito. Hindi niya sinabi na bahagi lang ng Diyos ang nasa kay Kristo. Hindi niya sinabi na kapangyarihan lang ng Diyos ang nasa kay Kristo. Hindi niya sinabi na autoridad lang ng Diyos ang nasa kay Kristo. Sinabi niya na ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa Kanya sa anyong pisikal. Hindi pansamantala, hindi bilang simbolo, kundi ganap, permanente at personal. Si Jesus ay hindi bahagyang representasyon ng Diyos. Hindi siya katulong o tagapaglingkod ng Diyos. Hindi siya nilikha na nagsisilbing tagapamagitan. Siya ang mismong Diyos na naging nakikita sa anyong tao. At pagkatapos ay makikita natin ang isa sa pinakamalinaw na pahayag sa buong Biblia. Sinasabi sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, ngunit tungkol sa anak sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay mananatili magpakailanman. Hayaang tumagos sa iyo ang pahayag na iyan. Ang Ama na nagsasalita mula sa langit ay tumitingin sa anak at tinatawag siyang Diyos, hindi sa makasagisag na paraan, hindi bilang matulaing wika, kundi tuwiran at literal. Ang anak ay may sariling trono. Ang anak ay naghahari magpakailanman. Ang anak ay nakikibahagi sa banal na kapangyarihan at autoridad. Kaya kapag hinayaan nating magsalita ang Biblia ng malinaw at tuwiran, ang konklusyon ay naging hindi maiiwasan. Si Jesus ay hindi lang isa sa maraming Diyos. Si Jesus ay hindi lang propetang naghahatid ng mensahe. Si Jesus ay hindi lang isang matalinong guro ng moralidad. Siya ay ganap at lubos na banal. Ngunit ang mga kasulatang ito na nagpapahayag ng Kanyang pagka-Diyos ay nagpapakita rin sa Kanya habang nananalangin, na nagdadala sa atin sa misteryo. Hindi misteryo ng kontradiksyon, kundi misteryo ng banal na paghahayag. At iyan ang susunod nating tuklasin. Kaya kung nagsasalita ng malinaw ang kasulatan, kung hayagang ipinapahayag ng Biblia na si Jesus ay ganap na Diyos, may katanungang natural na lumilitaw. Kung si Jesus ay Diyos, bakit siya nananalangin? Hindi lang paminsan-minsan kundi palagi at tuloy-tuloy. Ipinakikita sa atin ng mga ebanghelyo ang isang Jesus na nananalangin kapag nag-iisa, nananalangin sa harap ng maraming tao, nananalangin sa mapayapang sandali, at nananalangin sa panahon ng matinding paghihirap. Sinasabi sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 16, at umaalis siya patungo sa mga ilang na lugar at nananalangin. Hindi ito palabas para sa kahit sino. Walang mga taong nanonood, walang mga alagad na naroroon, walang nagpupuri o humahanga. Sadyang humiwalay si Jesus upang makausap ang isang tao. Sinasabi sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 35, at pagbangon ng napakaaga habang madilim pa, umalis siya at pumunta sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Bago gumawa ng mga himala, bago magturo, bago harapin ang pagtutol, habang natutulog pa ang lahat, si Jesus ay nakikipag-usap na ng malalim. At pagkatapos ay nararating natin ang sandaling pinakamahirap para sa maraming tao. Nakaulat sa Mateo, Kapitulo 26, versikulo 39, O aking Ama, kung maaari, hayaang lumampas sa akin ang sarong ito, gayunpaman hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Hindi ito formal na ritual na panalangin. Ito ay malalim na personal at totoong panalangin, pawis na pumapatak na parang dugo, kaluluwa na puno ng pagkabagabag, isang kahilingan na halos parang pag-aalinlangan. At dito nakapokus ng husto ang mga kritiko. Nagtatalo sila, paano mananalangin ang Diyos sa Diyos? Bakit kailangang humingi ng pahintulot ang Diyos? Bakit isusuko ng Diyos ang sarili niyang kalooban? Mas pinapalakas pa ng ilan ng argumento.
Sinasabi nila, kung nananalangin si Jesus, hindi siya maaaring Diyos. Kung sumusuko siya sa iba, dapat siyang mas mababa. Kung humihingi siya, dapat siyang umaasa sa iba. At sa unang tingin, mukhang may punto ang pagtutol na ito, ngunit ito ay nakabatay sa maling palagay. Narito kung saan ang pagkakamali. Ipinapalagay nila na ang Diyos ay dapat simple at nag-iisa, hindi relasyonal sa kalikasan. Ipinapalagay nila na ang banal na pagkakaisa ay nangangailangan ng ganap na pagiging nag-iisa. Ipinapalagay nila na ang pagiging isa ay nangangahulugang umiiral ng ganap na nakahiwalay. Ngunit hindi kailanman inilalarawan ng Biblia ang Diyos sa ganitong paraan. Hindi sa aklat ng Genesis, hindi sa mga awit, hindi sa mga propeta at hindi sa mga ebanghelyo, hindi kailanman inilarawan ng kasulatan ng Diyos bilang isang nag-iisang puwersa na nakikipag-usap lang sa sarili niya. Sa halip inilalarawan ng kasulatan ng Diyos bilang isang nilalang na may relasyonal na lalim at pagiging komplikado. Mula sa pinakaunang sandali ng paglikha, ang Diyos ay nagsasalita, nakikinig, nagsusugo, umiibig, tumutugon at nakakaranas ng pakikisama. At kung pipilitin natin ang modernong, pinasimpleng konsepto ng pagkakaisa sa teksto ng Biblia, gumagawa tayo ng mga kontradiksyon na hindi kailanman nilikha ng mismong kasulatan. Ang problema ay hindi ang pananalangin ni Jesus. Ang problema ay maraming mambabasa ang lumalapit sa teksto na may mga palagay na hindi talaga itinuturo ng teksto. Ang katotohanan na nanalangin si Jesus ay hindi patunay laban sa kanyang banal na kalikasan. Ito ay patunay na may mas malalim na nangyayari. Isang bagay na sinaunang at walang hanggan. Isang bagay na nakahabi sa mismong diwa ng kung sino ang Diyos mula pa noong una. At upang lubos na maintindihan ito, kailangan nating tumingin sa mas nakaraan kaysa sa Bethlehem, sa mas nakaraan kaysa sa mga ebanghelyo, hanggang sa mga unang pahina ng kasulatan. Dahil ang sagot ay hindi nagmula kay Jesus na nananalangin. Nagmula ito sa kung sino ang Diyos mula pa sa pinakasimula. At iyan ang susunod nating pupuntahan. Ang misteryo sa likod ng mga panalangin ni Jesus ay hindi nagmula sa mga sulat ng Bagong Tipan, hindi nagmula sa mga salaysay ng Ebanghelyo, hindi nagmula kay Jesus na lumuhod sa halamanan ng Getsemani. Nagmula ito sa aklat ng Genesis, bago lumitaw ang mga propeta, bago naghari ang mga hari, bago itinayo ang mga templo. Nagmula ito sa eksaktong sandali nang magsimula ang paglikha. Nakaulat sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Huminto muna sandali. Hindi sinabi ng Diyos, lalangin ko ang tao ng mag-isa. Sinabi niya, lalangin natin. Hindi ito aksidenteng pagpili ng salita. Hindi ito pagkakamali sa gramatika at hindi rin ito simpleng artistikong pagpapahayag. Ang orihinal na tekstong Hebreo ay sinadya at malinaw. Nagsasalita ang Diyos sa loob ng kanyang sariling pagkatao, ngunit malinaw na hindi siya nag-iisa. At hindi ito talata na nakatayo ng mag-isa. Sinasabi sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 22, narito, ang tao ay naging katulad ng isa sa atin na nakakaalam ng mabuti at masama. Muli ay nakikita natin ang salitang atin. Nakaulat sa Genesis Kapitulo 11, versikulo 7 ang mga salitang ito, halina. Bumaba tayo at ating igulong kanilang wika. Maging sa sandali ng paglikha, sandali ng pagbagsak ng sangkatauhan, o sandali ng paghatol ng Diyos sa mga nagtatayo ng tore sa Babel, nakikita natin ang parehong paulit-ulit na pattern. At huwag kayong magkamali, hindi nakikipag-usap ang Diyos sa mga anghel dito. Walang papel ang mga anghel sa paglikha ng sangkatauhan. Hindi dala ng mga anghel ang larawan ng kanilang mailalang. Ang nakikita natin ay dialogo na nangyayari sa loob ng mismong Diyos. Dialogo
na hindi sinusubukang ipaliwanag o itanggi ng kasulatan, kundi simpleng hinayaang masaksihan. Nakilala ito ng mga taong nagbabasa ng mga tekstong ito libu-libong taon na ang nakakaraan. Kahit ang mga gurong Hudyo na mahigpit na naniniwala sa iisang Diyos ay nahirapan sa mga talatang ito. Naniniwala sila sa iisang Diyos ng ganap, ngunit narito ang maramihang wika na tumitingin pabalik sa kanila na ayaw mabalewala. Pagkatapos ay nakikita natin ang marahil pinakanakapagbubukas mata na talata sa buong kasulatang Hebreo. Awit 110, versikulo 1, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan habang ginagawa ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. Isinulat ito ni David, ang pinakatanyag na hari sa buong kasaysayan ng Israel, isang taong nakaranas ng malalim na pakikisama sa Diyos. Ngunit malinaw na nakita ni David ang dalawang persona, si Yahweh, ang banal na personal na pangalan ng Diyos ng Israel, at ang aking Panginoon Adonai, isang salita na nagpapahiwatig ng kataas-taasang pagkapanginoon at kapangyarihan. Si Yahweh ay nagpapahayag. Si Adonai ay binibigyan ng kapangyarihan, parehong nakaupo sa trono, parehong may soberanong pamamahala, parehong may banal na katayuan, at bawat tagapagpaliwanag ay naintindihan na ang awit na ito ay tumutukoy sa darating na Mesiyas, kung kaya't tinukoy ito ni Jesus. Mateo Kapitulo 22, versikulo 45, kung tinatawag siya ni David na Panginoon, paano siya magiging simpleng anak lamang niya? Hindi sinusubukan ni Jesus na lituhin ang sinuman, sinusubukan niyang buksan ang kanilang mga mata. Kung ang ipinangakong Mesiyas ay isang tao lamang, bakit siya tatawagin ni David ang sariling hari ng Israel nang may ganitong paggalang? Nanahimik ang mga eksperto sa relihiyon, hindi dahil malabo ang awit, kundi dahil ang kahulugan nito ay tumuturo sa lugar na ayaw nilang puntahan. Naihayag na ng teksto ng Biblia ang isang bagay na kahanga-hanga. Ang Diyos ay umiiral bilang isa, ngunit hindi nag-iisa, hindi nahahati, hindi umiiral bilang maraming Diyos, kundi may relasyon sa loob ng kanyang mismong kalikasan. Kapag naintindihan natin ang katotohanan ito, ang mga panalangin ni Jesus ay biglang magiging makatwiran, natural na dumadaloy mula sa kung sino ang Diyos, binubuksan ng kurtina sa isang ugnayan na nauna pa sa sansinukob. Ngayon ang walang hanggang ugnayan na iyon ay pumasok sa ating mundo at nararating natin ang pinakakahangahangang pangyayari na maaaring isipin, ang sandali kung kailan ang walang hanggang salita ay binalot ang sarili sa balat ng tao. Narito tayo sa mismong sentro ng sagot. Bawat piraso na ating tinalakay hanggang ngayon, ang paraan ng pakikipag-usap ni Jesus sa Ama, ang maramihang pagpapahayag na ginagamit ng Diyos, ang mga dialogo mula sa langit na nakakalat sa buong kasulatan, lahat ay direktang tumuturo dito. Hindi nanalangin si Jesus dahil may kulang sa kanyang banal na kalikasan. Nanalangin siya dahil tinanggap niya ang kalikasang tao at ang pagkilala sa pagkakaibang iyon ay nagbabago sa buong pag-unawa natin. Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 at 7, bagaman siya ay nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring na dapat samantalahin ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip ay ibinuhos niya ang sarili, tinanggap ang kalagayan ng alipin, nagpakita sa anyong tao. Maingat na sinusukat ni Pablo ang bawat salita dito. Hindi kailangang makamit ni Jesus ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang katayuang iyon ay ganap ng Kanya, ngunit sa halip na igiit ang Kanyang mga karapatan, binitawan niya ang mga ito, hindi iniiwan ang Kanyang pagka-Diyos, kundi isinantabi ang mga benepisyong kasama nito. Nanatili siyang ganap na Diyos. Simpleng tumigil siya sa paggamit ng mga pribilehiyong dulot ng pagiging Diyos. Kusang loob niyang tinanggap ang limitasyon, kusang loob niyang tinanggap ang kahinaan, kusang loob niyang tinanggap ang pagpapasakop.
Hindi ito talinghaga, nangyari ito sa tunay na laman at dugo. Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa ating piling. Ang salita na umiiral ng walang hanggan ay hindi na natiling malayo sa sangkatauhan. Hindi siya nagsuot ng kasuotang nagpapakitang tao siya. Tunay siyang naging isa sa atin. Tunay na laman, balat na madaling masugatan, sistemang nerbiyos na nakakaramdam ng sakit, baga na umaasa sa hangin, pusong kayang madurog, at ang pamumuhay sa laman ay lumilikha ng mga pangangailangan na umiiral lamang sa pisikal na pag-iral. Ang laman ay nagugutom sa koneksyon. Ang laman ay nangangailangan ng pag-asa sa iba. Ang laman ay nagtutulak sa atin sa pananalangin. Ang pananalangin ay hindi senyales ng kakulangan. Ang pananalangin ay kumakatawan sa mismong bagay na nilikha ang tao upang gawin. Si Adan ay nagtamasa ng direktang daan patungo sa Diyos. Ang Israel ay ibinuhos ang kanilang mga puso sa Diyos. Ang mga propeta ay nagdala ng mga desperadong kahilingan sa harap ng Diyos. Ganap na tinanggap ni Jesus ang parehong kalagayang pantao, hindi nagpapanggap, hindi basta gumagalaw lang, kundi tunay na nakikibahagi. Hebreo Kapitulo 4, versikulo 15. Hindi tayo sumusunod sa isang punong pari na hindi kayang intindihin ang ating mga pakikibaka. Sa halip ay sumusunod tayo sa isa na humarap sa bawat pagsubok na hinaharap natin, ngunit hindi kailanman nagkasala. Hindi pinanood ni Jesus ang tukso mula sa malayo. Direkta siyang dumaan dito. Alam niya kung ano ang maging gutom na gutom. Alam niya kung ano ang maging pagod na pagod. Alam niya kung ano ang magdala ng kalungkutan. Alam niya kung ano ang matakot. At nang dumating ang mga sandaling iyon, tumugon siya ng eksakto sa paraang nilikha ang tao upang tumugon. Lumingon siya sa pananalangin. Nang lumuhod si Jesus, walang anumang bahagi nito ang palabas lamang. Tunay niyang ipinapahayag ang pag-asa sa kanyang ama, ang mismong pag-asa na tinanggihan ni Adan, ang mismong pag-asa na hindi kailanman napanatili ng Israel. Nanalangin si Jesus dahil tunay siyang namuhay sa ating katotohanan. Nanalangin siya hindi bilang pagpapakita ng pagiging tao, kundi bilang tunay na tao. Ito ang dahilan kung bakit napakalalim ng kanyang mga panalangin. Kapag nananalangin si Jesus, hindi niya inilalantad ang distansya na naghihiwalay sa maylalang at nilikha. Siya ang nagiging koneksyon na nagbubuklod sa kanila. Tumanggi ang Diyos na manatili sa langit na nagbibigay ng mga utos mula sa malayo. Inilubog niya ang sarili sa ating kahinaan. Nagpasakop siya sa ating mga limitasyon. Nanalangin siya habang humihinga ng parehong hininga na hinihinga natin. At kung ang mismong Diyos na nagbihis ng sarili sa kamatayan ay piniling tahakin ang landas ng pananalangin, ang pananalangin ay nagiging hindi mapag-uusapan para sa atin. Ang katotohanan ito ay pinakamaliwanag na nagliliwanag sa Getsemani, hindi sa loob ng isang banal na gusali, hindi napapaligiran ng mga tagahanga, hindi nagdiriwang ng tagumpay, kundi nag-iisa sa isang hardin, kadiliman sa paligid, ang paparating na krus na nakabigat ng hindi makayanang sa isang pusong pantao. Mateo 26, versikulo 38 at 39, ang kalungkutan ay dumudurog sa aking kaluluwa, pakiramdam ko ay malapit na akong mamatay. Ama ko, kung may ibang paraan, alisin mo sa akin ang sarong ito, ngunit sa huli, hayaang matupad ang iyong kalooban, hindi ang akin. Hindi ito magagandang salita, walang formalidad ang mga ito. Hindi sila kailanman inilaan upang maging mga doktrina. Ang mga ito ay ganap na walang harang. Hindi nag-aanalisa ng teolohiya si Jesus sa sandaling ito. Nakatayo siya ng direkta sa harap ng hindi mailarawang sakit. Pansinin kung ano ang kanyang sinasabi, ang kalungkutan ay dumudurog sa aking kaluluwa.
Hindi ito mahinahong pagkakahiwalay. Ito ay isang taong nasa matinding paghihirap. Nalalasahan ng anak ng Diyos ang takot. Dinadala ng anak ng Diyos ang kalungkutan. Nararamdaman ng anak ng Diyos ang buong kakilakilabot ng naghihintay sa Kanya. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Kung may ibang paraan, alisin mo sa akin ang sarong ito." Hindi ito pagsuway, ito ay katapatan. Ang sarong iyon ay naglalaman ng banal na puot, naglalaman ng kaparusahan, naglalaman ng pagkakatapon, naglalaman ng kamatayan. Lahat ng pantao sa kanya ay umuurong. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mga salitang nagbubukas ng lahat. Ngunit hayaang matupad ang iyong kalooban, hindi ang akin. Hindi ito kawalan ng katiyakan. Ito ay liwanag. Dito mismo, sa mismong sandaling ito, binibigyan tayo ng kasulatan ng sulyap sa likod ng belo. Si Jesus ay may kalooban ng tao na kayang makaramdam ng takot, makaramdam ng paghihirap at mag-alinlangan, kasabay ng banal na kalooban na perpektong nakasabay sa walang hanggang plano ng kaligtasan. Ang mga kaloobang ito ay hindi naglalaban, ngunit nananatiling magkahiwalay. Hebreo Kapitulo 5, versikulo 7. Sa buong panahon niya sa anyong tao, itinaas niya ang mga panalangin at desperadong pakiusap na may kasama ng mga sigaw ng paghihirap at mga luhang umaagos, unawain mo iyan. Mga sigaw ng paghihirap, mga luhang umaagos. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng palabas ng paghihirap. Ang Diyos ay dumadaan sa paghihirap. Ang kalooban ng tao ay umuurong mula sa kamatayan. Ang ganitong tugon ay ganap na inaasahan. Ang ganitong tugon ay tunay na pantao. Ngunit ang banal na layunin ay nananatiling matatag. Ang pananalangin ang nagiging banal na lupain kung saan pareho silang nagtatagpo. Ang pananalangin ay hindi ang lugar kung saan natututunan ni Jesus kung ano ang gusto ng Ama. Ang pananalangin ang lugar kung saan tinatanggap niya ang pagsunod. Dito nagtagumpay si Jesus kung saan bumagsak si Adan. Dito nagtagumpay si Jesus kung saan nadapa ang Israel. Dito nagtagumpay si Jesus kung saan nagkulang ang buong sangkatauhan. At nagawa niya ito hindi sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagsuko. Ang pagsunod ay hindi nangyayari ng kusa. Ang pagsunod ay kailangang piliin. Ang pananalangin ang nagbibigay ng lugar kung saan nangyayari ang pagpiling iyon. Nagtatakda ang Getsemani ng isang mahalagang katotohanan. Hindi mababa ang ranggo ni Jesus sa Diyos dahil sumuko siya. Ang kanyang pagsuko ang mismong dahilan kung bakit siya ang perpektong anak. Ang pagpapako sa krus ay hindi nagsisimula sa Golgota. Nagsisimula ito dito sa gitna ng mga punong olibo kung saan ang kalooban ng tao ay nagpapasakop sa kalooban ng langit. At dahil mismo sa pinili ni Jesus na sumunod sa sandaling iyon, nabuksan ang katubusan para sa ating lahat na nagdadala sa atin sa susunod na mahalagang katotohanan. Hindi lamang nagtitiis si Jesus ng sakit para sa sangkatauhan. Ginagawa niya ang hindi kayang gawin ng sangkatauhan. Siya ang pangalawang Adan. Iyan ang ating susunod na pupuntahan. Upang lubos na maunawaan kung bakit nananalangin si Jesus, kailangan nating bumalik sa nakaraan, hindi sa sabsaban sa Bethlehem, hindi sa mga punong olibo sa Getsemani, kundi hanggang sa halamanan ng Eden. Dahil ang kwento ni Jesus ay hindi lamang tumutugon sa pagkakamali ni Adan, ganap nitong binabaligtad iyon. Nadapa si Adan dahil hinanap niya ang kasarinlan. Nagtagumpay si Jesus dahil tinanggap niya ang pag-asa sa iba. Sinadya ng kasulatan na ilagay ang dalawang taong ito ng magkatabi para sa paghahambing. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 45, ayon sa sinasabi ng kasulatan, ang unang tao na si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Pansinin na hindi tinutukoy ni Pablo si Jesus bilang isa pang Adan lamang.
Tinutukoy niya siya bilang ang huling Adan, nagpapahiwatig na ang pattern na ito ay hindi na kailangang ulitin. Si Adan ay nilikha sa kalagayan ng kadalisayan. Si Jesus ay dumating sa mundong wasak na ng kasalanan. Si Adan ay naglakad sa hardin na puno ng kasaganaan. Si Jesus ay lumuhod sa hardin na puno ng paghihirap. Humarap si Adan sa tuksong nakabatay sa panlilinlang, magiging katulad kayo ng Diyos. Genesis Kapitulo 3, versikulo 5, naiintindihan ng Diyos na sa sandaling kainin ninyo ito ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo ay magiging katulad ng mga banal na nilalang. Iniabot ni Adan ang kanyang kamay para sa katayuang hindi kailanman kanya. Hinawakan niya ang pagka-Diyos sa pamamagitan ng paghihimagsik. Ngunit nasa eksaktong kabaligtaran na posisyon si Jesus. Nakikibahagi na siya sa ganap na pagkakapantay sa Diyos, ngunit tumanggi siyang gamitin ito para sa sarili niyang kapakinabangan. Sa halip na umakyat ng mas mataas, ay bumaba siya ng mas mababa. Sa halip na magpahayag ng kasarinlan, ay tinanggap niya ang pag-asa sa iba. Juan Kapitulo 5, versikulo 11, ang anak ay hindi makakagawa ng anuman sa sarili niyang pagkukusa. Ginagawa lamang niya ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang mga salitang ito ay madalas na maling naiintindihan. Hindi ito naglalarawan ng pagkakapigil. Hindi ito naglalarawan ng kawalan ng kakayahan. Hindi ito naglalarawan ng kahinaan. Ito ay naglalarawan ng perpektong pagkakaisa. Hindi umaamin si Jesus ng kawalan ng kapangyarihan. Nagpapahayag siya ng ganap na pagsasabay. Ang anak ay hindi kailanman kumikilos ng hiwalay sa Ama, hindi dahil sa pinilit, kundi dahil sa sadyang pagpiling panatilihin ang pagkakaisa. Winasak ni Adan ang pagkakaisa niyon sa pamamagitan ng paggawa ng sariling paraan. Itinayo muli ni Jesus ang pagkakaisa niyon sa pamamagitan ng pagtangging gumawa ng sariling paraan. Nakinig si Adan sa boses na humila sa kanya palayo sa Diyos. Si Jesus ay nakikinig lamang sa Ama at ang pananalangin ang nagsisilbing konkretong pagpapakita ng ugnayan na iyon. Hindi nananalangin si Jesus dahil wala siyang katiyakan. Hindi nananalangin siya dahil mababa ang kanyang ranggo. Nananalangin siya dahil ang pagiging anak ay nangangahulugang umiiral sa relasyon. Ang isang perpektong anak ay nagbibigay pansin. Ang isang perpektong anak ay nagtitiwala sa Ama. Ang isang perpektong anak ay nananatiling konektado. Tinutupad ni Jesus ang tungkuling nilikha para kay Adan. Ang tungkuling paulit-ulit na nabigo ang Israel na tuparin. Ang tungkuling walang tao ang nakayang panatilihin. Siya ay umiiral sa ganap na pag-asa sa Diyos at sa pamamagitan ng pag-asang iyon ay gumagawa siya ng landas para sa atin na sundan. Dahil kung si Jesus ay tunay na gumaganap bilang pangalawang Adan, kung gayon, ang bawat isang nakaugnay sa kanya ay nagiging bahagi ng isang ganap na bagong lahi ng tao. Roma Kapitulo 5, versikulo 11, kung paanong ang napakaraming tao ay naging makasalanan sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang napakaraming tao ay ipapahayag na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao. Ang desisyon na ginawa ni Adan ay nagpakawala ng kamatayan sa lahat ng dako. Ang pagsunod na inihandog ni Jesus ay nagpapakawala ng buhay at ang kanyang mga panalangin ay hindi pangalawa lamang sa pagsunod na iyon. Sila ang mismong daluyan kung saan ito dumadaloy. Nananalangin si Jesus upang ipakita kung ano dapat ang hitsura ng buhay ng tao, hindi umaasa sa sarili, hindi malaya, kundi sumusuko. At kung ang mismong anak ng Diyos ay namuhay sa ganitong paraan, ang pananalangin ay hindi isang bagay na iiwan natin habang lumalago ang ating pananampalataya. Nagiging isang bagay ito na mas pinalalim natin. Dahil ang pananalangin ay hindi kailanman tungkol sa pagmamanipula sa Diyos upang sundin ang ating plano. Ito ay tungkol sa pagtuklas
kung paano umiral sa loob ng kanyang plano. At ngayon na ang sumpa ng Eden ay nabawi, na ang pagsunod ay ganap nang naibalik, handa na tayong harapin ang huling maling akala, ang isa na nagkakamali sa pananalangin bilang pagkakahati-hati, ang palaisipan ng banal na pagkakaisa. Dinadala tayo nito sa isa pang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay hindi umiiral ng pira-piraso. Ang Diyos ay umiiral sa relasyon. Ngayon ay makakasalubong natin ng isang terminong madalas na nakakaligalig sa mga tao, isang terminong nakakalito sa ilan, itinuring ng iba na hindi kinakailangang komplikado. At marami ang nakakaramdam na obligadong protektahan sa halip na tuklasin. Trinidad. Ngunit bago natin punuin ang salitang iyon ng ating mga palagay, suriin muna natin kung ano talaga ang inihahayag ng teksto ng Biblia. Ang Ama ay isang natatanging persona mula sa Anak. Ang Anak ay isang natatanging persona mula sa Espiritu. Ngunit wala sa Biblia ang nagpapakilala ng tatlong magkakahiwalay na Diyos. Ipinapakilala nito ang iisang Diyos na nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng relasyon. Hindi ito pagkakasalungatan sa sarili. Ito ay malalim na pagkakaisa na naglalaman ng lalim at hindi ito itinatago o ginagawang malabo ng kasulatan. Mateo Kapitulo 3, versikulo 16 at 17, matapos mabinyagan si Jesus, kaagad siyang umahon mula sa tubig. Sa mismong sandaling iyon, nabuksan ang langit sa itaas niya at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa anyo ng isang kalapati na dumapo sa kanya. Pagkatapos ay dumugong ang isang tinig mula sa langit. Ito ang aking minamahal na anak, lubos siyang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Sandali lang at unawain ang nangyayari dito. Nakatayo si Jesus na nakalubog sa ilog. Ang Espiritu ay bumababa mula sa kaharian ng langit. Ang Ama ay nagpapahayag ng kanyang kaluguran ng malakas. Hindi ito nangyayari ng sunod-sunod. Nangyayari ito ng sabay-sabay. Hindi isang aktor na nagpapalit ng mga karakter. Hindi isang nag-iisang tinig na bumabalik bilang alingawngaw. Tatlong magkakaibang persona na kumikilos sa iisang sandali. Magkakahiwalay ngunit walang putol na nagkakaisa. Tatlong persona na nagbabahagi ng iisang banal na kalikasan. At pansinin ang isang mahalagang bagay dito, hindi inanunsyo ng Ama, ito ay simpleng isa pang bersyon ng aking sarili. Inanunsyo niya, ito ang aking anak. Mga salitang naglalarawan ng relasyon. Hindi tinutulak pabalik ng anak ang Espiritu. Hindi nakikipagkompetensya ang Espiritu sa Ama. Walang paligsahan sa pagitan nila, tanging perpektong pagtutulungan lamang. Bigla na lang nagiging malinaw ang pananalangin. Ang pananalangin ay hindi pagpapadala ng Diyos ng mga salita sa kawalan. Ang pananalangin ay hindi pagsasadula ng Diyos ng pag-uusap sa sarili niya. Ang pananalangin ay walang hanggang relasyon na naging nakikita sa loob ng ating mundo. Kapag nananalangin si Jesus, hindi natin pinapanood ang Diyos na nagkakahiwa-hiwalay. Pinapanood natin ang patunay na ang relasyon ay nabubuhay sa mismong kaibuturan ng kung sino ang Diyos. Ang pag-ibig ay hindi maaaring umiral ng walang relasyon. Ang komunikasyon ay hindi maaaring umiral ng walang relasyon. Ang pagsuko ay hindi maaaring umiral ng walang relasyon. Juan Kapitulo 17, versikulo 5, Ama, ibalik mo sa akin ang kaluwalhatiang ibinahagi natin bago pa man umiral ang mundo, bago pa may anumang nilikha, bago naglakad ang mga tao sa lupa, bago nagsimulang tumibok ang panahon. Ang Ama at Anak ay mayroon ng ibinahaging kaluwalhatian. Hindi nagsimulang kumonekta si Jesus sa Ama noong dumating siya sa lupa. Dinadala niya ang koneksyon na hindi kailanman nagkaroon ng simula. Ngayon, ang walang katapusang koneksyon na iyon ay nagiging bagay na makikita natin sa ating mga mata,
maririnig sa ating mga tainga, mahihipo sa ating mga kamay. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman itinuturing ng kasulatan ang pananalangin bilang kakaiba o hindi kailangan pagdating kay Jesus. Ang pananalangin ay hindi senyales ng kahinaan o mababang katayuan. Ang pananalangin ay simpleng paraan ng pagsasalita ng relasyon. Kapag nananalangin si Jesus, nakikita natin ang panloob na buhay ng langit na pumapasok sa entablado ng kasaysayan ng tao. Hindi nabasag ang Diyos, hindi nahati ang Diyos. Walang pagkalito ang Diyos tungkol sa sarili niyang pagkakakilanlan, nananatiling isa ang Diyos habang walang hanggang umiiral sa relasyon, at kung ito ang tunay na kalikasan ng Diyos, ang pananalangin ay hindi lumilikha ng kontradiksyon. Ito ay nagbibigay ng imbitasyon, isang imbitasyon para sa mga karaniwang tao na pumasok sa mismong relasyon na tinatamasa ng Diyos sa loob ng sarili niya mula pa bago umiral ang anumang bagay. Ngayon, na ang misteryong ito ay nadala sa liwanag, nararating natin ang huling at pinakamalalim na tanong na maaari nating itanong. Ang katotohanan ito ay hindi lamang para sa mga iskolar at teologo. Ito ay para sa pang-araw-araw na buhay. Binabago nito ang paraan ng ating paglapit sa pananalangin. Lahat ng ating natuklasan ay nagdadala sa atin sa puntong ito, hindi upang manalo sa argumento, hindi upang lutasin ang isang teolohikal na debate, kundi upang harapin ang isang malalim na personal na hamon. Dahil kung ang lahat ng ating tinalakay ay totoo, hindi ito maaring manatiling nakasara sa ating isipan. Kung inilaan ni Jesus ang sarili niya sa pananalangin, wala kang dahilan para sabihing maaari mo itong laktawan. Kung ang anak ng Diyos, walang hanggan, walang kasalanan, may ganap na pagka-Diyos, ay itinuring ang pakikipag-usap sa Ama bilang ganap na mahalaga, ang pananalangin ay hindi isang opsyonal na dekorasyong espiritual. Ito ang bumubuo sa mismong pundasyon ng buhay kasama ang Diyos. At kung kusang loob na sumuko ang anak, ang paggigiit ng kasarinlan ay hindi kumakatawan sa paglago ng espiritualidad. Kumakatawan ito sa kasinungalingang sinasabi natin sa ating sarili. Patuloy na itinutulak tayo ng ating kultura patungo sa tagumpay na ginawa ng sarili, ganap na pag-asa sa sarili, paggawa ng sariling landas. Ngunit nagpipinta ang kasulatan ng isang ganap na kakaibang larawan. Ang tunay na buhay ay nagmumula sa pag-asa sa Diyos. Ang pananalangin ay hindi naglalantad ng kahinaan. Ang pananalangin ay hindi naghahayag ng pag-aalinlangan. Ang pananalangin ay naglalagay sa atin sa pagkakahanay sa mismong langit. Ang pananalangin ang nagiging lugar kung saan ang ating matitigas na kalooban ay lumalalambot upang ang kalooban ng Diyos ay makahubog sa loob natin. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit hindi limitado ang mga panalangin ni Jesus sa sarili niyang mga pangangailangan. Itinaas din niya ang mga panalangin para sa atin. Juan Kapitulo 17, versikulo 21, hayaan silang maranasan ang pagkakaisa tulad ng ikaw, Ama, ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Hayaan silang madala sa parehong pagkakaisa sa atin. Hindi hinihiling ni Jesus sa atin na tumayo sa malayo at humanga sa banal na relasyon na parang mga nanonood. Binubuksan niya ng malawak ang pinto at inaanyayahan tayo sa loob. Ang parehong pagkakaisa na nararanasan niya sa Ama, ang parehong kumpiyansa, ang parehong pagkakalapit, ginagawa niyang makukuha ng lahat ng handang sumunod sa Kanya. Wala itong kinalaman sa mga tao na nagiging Diyos. Lahat ito ay tungkol sa mga tao na nagiging nakahanay, namumuhay sa paraan kung paano nilikha ang mga tao na mamuhay mula pa sa simula, konektado, umaasa, sumusuko, ganap na buhay. Ngayon nakatayo tayo sa huling pagkaunawa. Nanalangin si Jesus hindi dahil mababa ang ranggo niya kaysa sa Diyos, kundi dahil lumapit siya ng sapat upang makita natin ang Diyos ng malapit.
Ipinakita niya na ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi nagkakansela sa pananalangin, na ang pagkakaroon ng autoridad ay hindi nagbubura sa pangangailangan ng pag-asa sa iba, na ang pagiging anak ay walang kinalaman sa pagtayo ng mag-isa. Lahat ito ay tungkol sa pagtayo sa relasyon. Nagbago na ngayon ang tanong. Hindi na natin tinatanong kanino ipinapaabot ni Jesus ang kanyang mga panalangin. Ang tunay na tanong ay nagiging, kanino mo ipinapaabot ang iyong mga panalangin? Lumalapit ka ba sa isang malayong kosmikong enerhiya o lumalapit ka sa isang ama? Namumuhay ka bang nakahiwalay at sariling direksyon o namumuhay ka ba sa tunay na relasyon? Hindi tayo iniiwan ng kasulatan sa labas na nakatingin sa loob. Hebreo Kapitulo 4, versikulo 16, kaya lumapit tayo sa trono ng biyaya ng may ganap na kumpiyansa. Nalalaman na tatanggap tayo ng awa at matutuklasan ang biyaya sa eksaktong panahon na pinakakailangan natin ito. Ang trono ay hindi isinara. Ang imbitasyon ay nananatiling bukas sa sino mang handang tanggapin ito. Kung ang turong ito ay nagbigay ng liwanag sa iyong isipan, kung ito ay nakatulong sa isang bagay na nakalito sa iyo sa loob ng maraming taon, ibahagi kung ano ang nangyari sa mga komento sa ibaba. At kung gusto mong magpatuloy sa pagtuklas sa malalim na mga misteryo na nakatago sa kasulatan, hindi upang guluhin ang iyong pananampalataya, kundi upang gawin itong hindi matitinag, pindutin ang subscribe para sa mas maraming turo mula sa Biblia. Ang salita ng Diyos ay hindi umuurong mula sa mahihirap na tanong. Hinaharap nito ang mga ito ng tuwiran. Shalom, at inaasahan kong makasama ka sa susunod na paglalakbay.